niyo po. Ano po ma-upload? Rich Falcon. Pakisupport na po. Rich Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Okay. Rich Falcon TV. Shout out. Mga Kalingap. God bless. Ayan, muli sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. At for today's video, dito po tayo ulit sa lugar nila Kuya Ruel. Ayan, nakikita nyo naman po yung ating mga dinadaanan. Medyo talaga masukal. Check po natin yung kulungan ng baboy kung natapos na, para po maibigay na natin yung baboy na ipinangako natin sa kanila. Nung linggo nagbigay tayo ng pambili ng pawid. Yan, mula doon sa blessing na ibinigay sa atin, love gift natin sa church. Binigyan tayo ng love gift. So tamang-tama, nandun din sila Ate Helen tsaka sila Junjun. Binigay po natin yung love gift natin para pambili ng pawid, kasi parang nagmamadali na po tayo na maibigay yung baboy kasi lumalaki na. Baka pag lumaki na ay mahirapan na akong ibigay. Ngayon po ang halaga ng baboy ay siguro nasa mahigit 5,000 na kapag ka ibibenta, or 5,000 yan pataas, kasi po baga ay 4-5 po ang biik dito. Medyo malaki-laki na po siya sa pagkabiik. Baga yung tinatawag nilang angat na. Kaya ayan, sabi ko ay gawin na yung para maidala na yung baboy dito. Yan, so titingnan natin kung naayos na po yung kulungan. Hiningal ako Yan. So kanila mga pananim, malapit na naman tong balagan. Ay, may saging. Saglit na lang ito, may hinog na Senyorita. Naliit lang ng puno po, senyoritang saging, pero mahal-mahal na rin po yan pagka nabenta. Ang ganda na. May mga dogi-dogi. Kabili na kayo? Ito na. Ayan na po yung pawid na pinabili natin. At ito yung kulungan ng baboy. Ayan. Yung kulungan ng baboy. Ang cute. May mga mata. May mata-mata pa Tapos doon yung patakan ng dumi. Na pala. Nalagyan na rin po ng tawag dito ay semento. May semento na rin siya. So yung pawid na lang mukhang inilalagay naman na ni Kuya Ruel. Meron siya na ikabit. Ayan may naikabit na may bunga na rin to sa akin na to. May naisalpak na siya. Ito. Tama-tama lang yan. Ang cute tignan ng kulungan. Pwede na yung ganito. Kapag lumaki-laki siya, lagyan siya ng extension banda doon.
Malaki pa naman klaseng baboy yan. Ito yung mga pawid. Kay Roel. Nakaaral mo sa palang ko, pare. Ay, sige lang. Kain lang kayo. Oo nga, di pa nakakalilinis. Oh, inubo ka na. Ang ganda ng kulay nito. Mahal na po yan. Namana sa nanay. Ano na po yan, bitaw na yan po yan. Maganda to. Nagitlog na ang nanay. Hindi pa po. Nagbitaw mo ha? Kumuha ka na po yan. Ha? Kumuha ka na po. Ay, hindi. Bakit po? Ayaw ko na mag-alaga. Padamihin mo na yan dito. Ba't hindi nagkalkal na mga ano? Ano po, pag panahon po, magawa po ng ano, Ng, tulungan yan. Oo, kasi ano no, maninira din sila ng pananim no. Eh sa amin naman ay ako, yung mga aso namin sanay na kumain ng manok. Kaya hindi na pwedeng mag-alaga doon. Kakainin at kakainin nila. Kumusta yung pera mo, kumasya? Ano po, ano ko lang po. Nag-abono ka? Baba ko po yung ano yan, dahil po yung piso ng kawid. 1-1 ang sandaan. Ay, 1-1. So, ano na siya? Ngayon, Ilan ang kinuha mo? ang una naming binili, yung simento, naghanap kami ng simento sa, kabili ako ng 6 na kilo simento. Kumasya ni 6 na kilo. Ayos. Saka, istro. Ay, hindi man ako makabili ng kalahati doon sa hardware. Isang kilo na binili ko. Mabuti ka mo, may blessing ako sa simbahan. Galing sa simbahan yun ay binigay sa akin. Tapos nando si John. John, bigay mo na kay papa mo yan. Sabi mo siya na muna bumili at busy kami. Ngayon po, pinagkasya ko po yun. Sabi ng may-ari ng bilhin ng pawid, 1-1 yung sandaan. Pag-compute ko po yung, ano, yung 70 piraso. 70 piraso lang. Ay natitirahan na lang ng may 800 yung ano. Kaya pinagkasya ko na lang. Ayos yun. At least may pamasahe ka pa. Ultima lang po yung dagdag ko sa pamasahe. Okay. Ang pabalik. At least matatapos na yan. Gagawin ko po ngayon. Tapos, ano, kailan kayo mapunta doon? Ano po, Paris? Ang iisip ko nga, wala kang pamasahe pagpunta doon. Wala kayong pamasahe? So, abangan nyo na lang dito. Po. Abangan nyo na lang dito, papada. Magiging lang po kami kung kailan po. Pag nahaman po Kung ano, kung susunduin kita at ikaw ang maghawak para hindi na tayo mamasahe, motor ko na lang. Hindi ba yung mapiglas? Pwede man po siguro. Sa sako? Sa sako malaki. O gano'n na lang siguro, no? Para wala na tayong pamasahe at mahal din ng tricycle. Balikan dito, ang binabayad ko dito, 300. 300 po. Kami po, nagpapunta kong palengke sa garahe. Naabot po ng may 100. O kaya nga, balikan yun kapag kayo magpapasundo ako dito. O kayo magpapahatid. Ayun. Ay medyo mahal-mahal din ng ano. 160, 170. Sa gas ko yun, 100 gas yun, sobra pa. Tsagain na lang natin, ano. Susunduin na lang kita siguro. Kung ayos na yan mamayang hapon, bukas po, pwede siguro. Bukas sunduin kita bukas na maaga-maaga kasi baka may lakad kami. Actually ngayon may lakad kami. Dumaan ako dito dahil sabi ko wala pa akong vlog doon sa binili nating pawid at saka kung naikabit na. Ay tama-tama pala ngayon. Nabili ko po kahapon. Kumusta ang pakiramdam mo? Ito po, abot-abot po, pag-aabot po ng ano, alas 4 ng hapon, papunta sa ano. Yung ubo ko, umaabot. Kaya po, matigas ba? Pag-attend namin doon nung Sabado, pagkatapos ng, ano, saka po ako inabot ng ubo. Nandito ka na sa bahay? Sa, ano, doon na? Paglabas nung sa ano. Inubo na akong inubo hanggang sa pauwi. Baka kailangan mo talagang mag-antibiotic. Parang kung ano, nalamigan po siguro yung likod ko. Pag pagod pa ako, nakakasandala ko kasi minsan mainit no? Gusto mo natin malamig-lamig ang pakiramdam natin, no? Ayaw ko pong magsasandal sa malamig po pag pagod na pagod, malamig po ang Ako nga minsan dati kaya ako nagkasakit din kasi
yung sobrang pagod ko ba, pag nagbabiyahe kami, pag umuwi ako, higa ako sa, sa sahig namin. Napasok po ang lamig sa ano. Nakadapa naman ako, minsan nakatagilid, pero yung higa, iniiwasan ko sana yung higa, pero pag nakatulog ka na, hindi mo na alam eh. Hindi na po. Yung likod mo po ang ano. Ikot-ikot ka na eh. So ikaw, ayaw mo minom ng antibiotic? Ay, hindi na po ko ng ano. Mm. Nagandlaga po ako ng Malunggay. malunggay na ano, walang tangkap. Iniinom ko po yun. Sabi nila yung luya nakakatulong din. Yung Luya. Kaso lang po maanghang. Yun nga. Ano po. May ano ka sa sikmura? Ayun lang ang problema kapag minsan may parang ulcer Yun lang ang problema sa maanghang. Yun. Ako kasi sinanay ko yung sarili ko kapag talagang kaya pa ng katawan ko, kalamansi at saka luya. Yun. Pinagsasama ko yan. Yan ang aking niinom. Pag hindi talaga kaya at may kasama ng sakit ng ulo at saka sakit ng katawan, doon na ako nagiinom ako ng gamot. Pero sinong ang iniinom ng mayroong kalamansi na maligam-gam tubig? Yung kalawag. Anong kalawag? Yung luyang dilaw. Luyang dilaw. Hindi, ako yung ginagamit ko yung luyang totoo. Yung totoo po. Oh, yung luyang totoo. Pero yung luyang dilaw, nakakainom din ako niyan, mga turmeric. Yung ginagawa na, yung tawag dito, powder na. Yun. Direkta po. Walang ano na. Walang direkta. Yan po sa yung luyang dilaw. Kumusta naman? Okay naman ang okay naman. Mabilis din man. para kung uubuhin sipon. Yun po gamot ko. Ayos na yung mo. Sabi ko yung kulungan ng baboy mo may mga mata. Ano po, lalagyan ko po sa labas ng depensa sa ulan. Ganon. Yung mga kapirasong plywood. Pwede rin kung may matira dyan sa pawid mo. Sa labas ang tapal. Yung pawid na bili ko. Nagsisi ako kanina pag sukat. Bakit? Sabi ko sobra yung haba. Sobrang haba. Sana yung 4 lang ang haba. Oh. May 5 yan Kaya titingnan ko kung pwede kong putulin yung isa. Ay ako nung minsan nagawa ko dun sa may labo, pinuputol ko talaga. Tinatalian ko na lang yung dulo ulit. Titingnan ko po kung pwede kong kasigil sa para magkasya hanggang sa labas. Tama, oo. Baka pwede ka makapaglagay ng depensa mo sa labas. Uy, di mo na paglawas. Sige lang, okay lang. Hindi man siya nakikita. Okay lang. Sila. Dandahan pa sikmon sa alikam. Ano yung ano? Ano yung tubig? Simulaan ang paglalaro. Hindi abot. Ay, ayoko. Plastic? Ha? Plastic. Plastic. Ang pusa. Pikon. Wag. Kala ko akong pupupukin mo ay jelly namumukpok Ayan, napakahusay. Tinulos niya yung manok. Magaling talaga si Jelly. Mahusay.
Yan. So, Kuya Ruel, handa ka na ba dun sa pag-alaga mo ng baboy? Siya po. Bali, may ano ka na, may panggastos ka na dun sa baboy. Ay, yung pong iniisip ko yung panggastos. Ay, parang ano, iniisip ko po yung pambili. Pambili ng mga pagkain ng baboy, no? Kasi yung baboy naman ay dyan naman na. Alam nga naman kung pagkainin kaagad ng ano, mga ilaga-laga. Mga damo-damo. Matas po yan. Kailangan pa rin kasi meron pa rin silang feeds, ano? Nakatas po yan. Kumusta naman ang pagtitinda ninyo? Minsan po, maganda po pagtinda. Minsan, medyo magagal. Parang napansin ko, Kuya Ruel, yung sitaw mo sobrang taba. Overpat po yan. Kaya kapag sobrang taba ang sitaw, hindi masyado daw namumunga. Kahit po wala yung fertilizer na nilalagay. Oo. Di kapag sobrang taba yan, paano natin mapapapayat yan? Kasi, ibig sabihin mataba talaga yung lupa, di ba? Hayaan ko na lang po yan mag-abot sa edad niya. Kasi usually ang nasabi sa akin ng ibang farmer, kapag daw ang sitaw mataba, hindi talaga nagbubunga agad. Kaya tignan mo yung sitaw mo, parang walang bulaklak, ano? Ano nga po, nag-ispanta nga po ako ngayon. Di ba dapat ngayon may ano na yan, may bulaklak na? Dapat mababa pa lang. Oo, nung itong nasa bakod mo dati, bata pa to, may bulaklak na, di ba? Tapos ang dami ng bunga. Paano yan? Di wala kayong mapagkuhanan ngayon ng budget. May pagkain pa ba kayo dyan? Paunti-unti lang pong bilhin siya ng mga burubalidya dyan na Kung ano lang, gulay-gulay. kung ano lang maibenta. Tinda. Kasi parang hindi umayon yung sitaw. Ano po yung panahon po yung yung buwan niya, sa buwan. Alanganin sa buwan. Ang panahon niyo po, Mayo. Anong alternatives ninyo diyan? Anong pampalit ninyo kagaya niyan kung hindi agad mamunga yung sitaw ninyo? Dapat po sana, yung sigarilyas, yung pagulong. So Banhi, matanim kayo ng sigarilyas. yung pang silong doon. Kaso aantayin pa rin nyo kung lumaki. October pa po yun. Nako, paano yan? Di sa October nakakain si Arlene at saka si Totoy. At saka si Jilly. Sa October na kayo kumain ha? Okay ba yun? Ha? Ate Helen? Ate Helen, diet muna kayo. October na kayo kakaya. Tayo nyo muna. Baboy lang pang Yung baboy na lang kakainin mo. Talaga ito, komedyante talaga ito Si Bunso Tulay na lang ng mga halo-halo na yung palaya. Ang importante kasi kahit paano may bigas kayo sana, no? Kahit pan po, kung may mag-isip sa po kahit pagkain lang. Bigas, no? May Bigas. bawag naman sa tao, may bawag naman sa hayop. Hindi kasi alam nyo po mga kalingap, mga kaibigan, sitwasyon kasi nila Ate Helen ngayon, although eto, nagawa na natin yung bahay nila, ang problema naman, kailan lang sila kasi nakapagtanim, di ba? Kailan lang kayo nakapaglinis nung halos natapos lang yung bahay natin, yung bahay nyo. Di ba? Tapos, yung mga tanim ninyo, parang ngayon pa lang naglakihan. Inaasahan pa naman si sitaw na magbunga na at magbulaklak na. Wala. Walang bulaklak. Saan ititinda? Yung gabi, kumusta ang gabi? May nakukuha pa ba? Wala na po. Wala na po. Wala nang gabi? Kahit sa daon wala na dito. Pero may mga pantanim ka. Meron po ba? Marami kang tinanim na panibago. So may inaasahan pala. Ang problema lang, ano daw? Nag-iiyak na si mama mo. Ano lang yan, tiwala lang tayo sa Panginoon, Ate Helen, no? Hindi naman nagkukulang ang Diyos sa atin at darating ang blessing yan. Antay ka lang. May kanta baga, ang sabi yon, basta't maghintay ka lang. Di ba? Ayan, si Kuya Ruel. Medyo mahirap ang buhay talaga, Kuya Ruel, no? Mga pagsubok Sayang, dapat sana yung vlogger mo mayaman ay. Kung mayaman lang si Rich Falcon Sabi nga po, ang pagsubok, kailangan adyasan kasi hindi naman lahat na pagsubok na hindi ka maka-andun. So at least kahit paano may konti-konting blessing. Kahit ano lang po, magdasal lang po. May mabuti naman po. Pasensya ka na sa malit na nabigay ko sa iyo, ha?
Pasensya ka na sa maliit na nabigay ko sa'yo. Ako muna sponsor mo ngayon. Kahit naman pang 2 araw lang. Kasi bumili tayo ng pawid, ano? Kakabilin ko yung 3 kilong bigas. Bumili kasi po kami ng pawid na ano, panggawa sa bubong ng baboy. Tsaka yun, nakabili din si Kuya Ruel kahit pa paano ng konting semento, no? Nagawa na niya, tsaka kaya nga po nandyan na yung kulungan. So ngayon, maya-maya siguro kung medyo makarelax-relax kami, ay matulong kay Kuya Ruel maggawa ng ano, ng bubong ng ano, ng baboy para medyo ano naman, makarelax-relax naman ito. Mukhang pero alam mo Kuya Ruel, kahit hirap ang ano ngayon sitwasyon ngayon, parang nakikita ko na maaliwalas ang ano mo, ang mukha mo. Yung parang hindi ka ba ano, tawag dito? Hindi ka masyadong nalulungkot. Mapayapa ba? 'Di ba? Mapayapa. Yan yung nararamdaman ko sa inyo. Kahit na gano'n na medyo hindi naman kasapatan ang buhay, lagi naman tayo may pagkukulang na nararanasan. Pero parang magaan sa inyo ngayon, ano? Pero alam nyo, sa akin nga, yun nga sinasabi ko, basta magtiwala tayo sa Panginoon at si Lord ang bahalang magpuno ng ating mga kailangan, mga kakulangan natin sa buhay. Ano, Jili, tama ba? Malapit ka na pumasok, Jili. Marami ka ng baon? Wala pa. Ha? Ito pa po, kagaya po nito, itong mga bata na to ay wala pa po silang gamit sa school. Yan, lalo na yan si Beautiful Arlene. Ang ganda-ganda, tinatakpan ang muka. Oh. No, Arlene. Arlene, parang napansin ko, ikaw palang kamukha ng papa mo. Ha? Kamukha mo ito, no? Malaki ang awig sa'yo ni Arlene. Arlene, tsaka ito, oh. Ayan, siguro sobrang pagmamahal ni Ate Helen yung ano nung ginawa yan kay Kuya Ruel kaya nakahawig. Ito naman, yung itsura niya, itsura ni Ate Helen no. Hati talaga ito hati. Ang kulay lang po sa akin lang. Pero yung ilong. Maputi din naman si Kuya Ruel. No? Maputi ka siguro nung bata-bata ka. Hindi man po ako ng itim, nasa. Ganyan lang po talaga kulay mo. Kaya nga hindi ka na itim, no? Kung ako yung nabilad, wala na. Kung ako yung mabibilad, wala nang mangyari. Sabi nga ni Aljos, ano ba yan? Wala na akong makita sa'yo. Pagka madilim daw, wala nang makita. Kahit ako, araw-araw ako sa ilog. Kaya nga hindi nga kayo naitim eh. Dati palit. So, at nung kaya pala ganyan yung mga ano, ito mga anak mo, matsatsaga din ano. Pagka talagang wala nang makain, anong ginagawa nyo? Nagkukuha kayo ng mabibenta sa bukid? Ha? Nanguha ka ng mabibenta? Nagang-diskarte, nagaghanap yung paninda para itinry. Oo nga eh. Ito yung nakikita ko dito eh. Alam mo dun sa lugar namin sa Dugungan, ikot-ikot ka lang dun, ang dami mo rin pwedeng itinda. Kasi yung mga pako doon, nasisira na nga lang doon, walang nag-harvest. Hindi kagaya dito sa inyo may nag-harvest. Dito, doon wala. Kami man lang po matsaka dito mag-harvest yung pako. Kaya nga. Doon yung ibang bata doon eh. Kagaya kanina, pagising ko, yung mushrooms. Yung ano. Sa may saging. Oo, ang lalaki. Ang lalaki ng mga mushrooms. Siguro sabi ko kung nandito si Aljos, nakuha na ito. Eh ako, hindi man ako nakain mag-isa nun. Hindi po matsaka. Hindi ako masyadong ano doon eh. Ang mahilig kumain nun si Aljos. Siya mahilig mag-prepare. Mahilig nga siya mag-ihaw ng tamban eh. Sabi ako di mapakain. Tamban? Yung tamban. Isdaan, maraming tinik. Yung ginagawang sardinas siya na eh. Mapakain ng inihaw na tamban. Inahawlo. Pati yung ano yung mushroom, inaano niya, niihaw niya yon. Lagay niya sa dahon. Nalagay sa dahon. Tapos yung sabaw nun, hinihigop niya pa yon. Gabi talaga. Kaya nga, ay siguro, pag nakita niya yung sa vlog ko kanina, nako, sabi niya, kunin mo yan. Ipadala ko yan sa'yo dyan sa Manila. Pagdating doon, bulok na. So, ayan po, ang mga bata dito at talagang kailangan nila ng panggamit sa eskwela. Sa ngayon, hindi nga po sila makabili pa ng pangkain nila sa araw-araw. Kaya yung mga gamit nila medyo naiiwanan din.
At hindi po ganun ka-productive ang ano ngayon, ang gulay ano. Hindi po. Hindi pa po kasi namumunga yung kanilang mga sitaw. So kailangan talaga sila mabigyan ng konting ayuda. Ano Kuya Ruel? Mabigyan ng konting ayuda. Bigas, mga groceries siguro na parang panggamit nila dito sa bahay habang inaantay nila yung kanilang mga pananim. At saka hanggang ngayon naman po ay nag-aano pa rin sila, naglilinis-linis at nag-aanohan ng mga matataniman. Yun nga lang, hindi po nasabay sa kanilang pangangailangan yung pamumungan ng kanilang mga produkto, yung mga halaman nila. So ayan, patuloy po tayong sumuporta sa pamilyang ito nila Kuya Ruel at ni Ate Helen. At sa may mga mabubuting puso po dyan, mga gusto pong magbigay ng kahit na anong bagay, o lalo na sabi nga ni Ate Helen, ay yung pang-suporta sa pagkain. Kasi yan po ang kailangan nila habang inaantay po nila yung kanilang mga pananim na maging kapaki-pakinabang na. So marami pong salamat sa inyo at patuloy po nating suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab, at suportahan din po ninyo ang aking may bahay, Aljos Eagle. At ito naman po ang inyong lingkod, Rich Falcon, na nagsasabing magandang buhay po sa ating lahat. God bless, magandang buhay, Shalom.